Wala naman akong nakikitang nawala. In fairness naman. I don't know the reason of abandoning the house. Merong yung in-interview nila, yung tao ko na tumakas, na umalis. Inabandon yung bahay. Ang daming nawala sa akin doon. Eh di wow. Eh di wow, di ba? Sabi ni Kulaong, walang nawala. Tapos, biglang marami nang nawala. Kaya alam nyo na po, eto na, alam nyo na to. Sa darating po na January, kapag na-interview na ni MG, si Ian, ang sasabihin ni Kulaong, magnanakaw si Ian. Yan na yun. Sigurado na ako, yan ang naratibo ni Kulaong. Yan, nananawagan na sana ay makuha ko ang aking natitira sahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya ko. Maraming salamat po. Pasa ng video sa akin kanina na na parang yung dati kong tao yata na nananawagan na makuha niya yung kanyang natitira sweldo para daw sa pamilya niya. Parang lumalabas pa sa mga tao tayo. Hindi ganun yung pangyayari. Unang-una, hindi ako nag-hire sa kanya, si Casper. So, Putya, di ba ang sagwa naman nun? Sasabihin mo, hindi ikaw ang nag-hire sa kanya. Si Casper. Eh, alam naman namin na ikaw ang pinagsisilbihan ni Ian. Alam nating lahat yun. ngayon, inabandon niya yung trabaho niya while wala kami. Umalis siya rito, iniwan niya yung bahay na nakabukas. Buti na lang kamo, tumawag ako doon sa tao ko at pinapuntahan ko, pati sa mga guard, pinapuntahan ko. Sabi ko, pakilock yun na lang. Ayun. Ngayon, that time, sabi ko, Casper, yung natitirang sweldo niyan, may bali naman yan. Tumagal siya sa akin mga 21 days. O 21, mga ganon. Sabi ko, Casper, bigay mo yung natitirang sweldo niyan. O, eto, pera. Oo. Total, ikaw naman ang nag-hire dyan. Ayun. So, ewan ko kung anong pag-uusap nila. Basta ako, wala na akong pakialam dyan. Ibig sabihin, kinatsyong ni Casper. Ganun ba gusto mo palabasin, Kulaong? Kasi binigay mo yung pera kay Casper, hindi binigay ni Casper kay Ian. Bukal ka pa, boss? Di ba? Parang ganun pala. Yung ba gusto mong palabasin, Kulaong? Binigay yung sahod, binigay mo yung sahod ni Ian kay Casper, hindi binigay ni Casper. Ay, nako. Eto. Pati kong tao yata na nananawagan na makuha niya yung kanyang Yun din pala yun. Yun din pala yun. Kala ko, ibang video. Saan pa ba to? Eto yata yung medyo mahaba. prove himself that he is worthy of the 31 plus million vote Ay, hindi. Hindi ito that yun. he Kay Sara Duterte pala to. Hindi ko makita yung ano eh. Alam ko na. Teka. Parang meron akong ano dito. Yung medyo mahabang video pala yun. Teka. Okay. Ayun, ito. Gusto ko kasing madinig yung sinasabi niya. Patungkol doon sa kay Casper. days o 21 mga alam mo napanood mo ba lahat ng video? Ano mo muna? Tugmolo doon. Yung tugmo ulo mo doon. Yun. Tapos sunod, ipit green. Inom ka nun. Ibig sabihin nun, punta ka sa Riles, paipit ka sa tren. Hindi, may nabasa lang ako na may nag-forward lang sa akin ng video na parang inargabyado ko yata. Ayoko na lang patulan at hindi naman ganun ang pangyayari. Doon sa videong ginawa na nakita ko, ay para bang nang argabyado ko ng tao. Well, hindi naman ganun. So, ayoko lang patulan, baka sumikat pa. Ayaw patulan pero haba ng litanya niya dyan.
Oh, natahimik na. Sabi ni J. Ocampo, PM mo ko, tulungan kita sa mga kaso mo. Tulungan mo ako sa mga kaso ko. Bakit mo ako tutulungan? Tulungan mo nila yung sarili mo. Oh, make yourself a better one. Wija, shoutout sa'yo. Thank you, ha. Wija. Meron lang kasi ako na may nagpasa ng video sa akin kanina na na parang yung dati kong tao yata na nananawagan na makuha niya yung kanyang natitira sweldo para daw sa pamilya niya. Parang lumalabas pa samang tao tayo. Hindi ganun yung pangyayari. Unang-una, hindi ako nag-hire sa kanya, si Casper. So, ngayon, inabandon niya yung trabaho niya while wala kami. Umalis siya rito, iniwan niya I cannot see any logic in there. Na ang nag-hire sa kanya si Casper. I cannot see any logic. yung bahay na nakabukas. Buti na lang kamo, tumawag ako doon sa tao ko at pinapuntahan ko, pati sa mga guard, pinapuntahan ko. Sabi ko, pakilak yun na lang. Yun. Ngayon, that time, sabi ko, Casper, yung natitirang sweldo niyan, may bali naman yan. Tumagal siya sa akin mga 21 days. O 21, mga ganon. Sabi ko, Casper, bigay mo yung natitirang sweldo niyan. O, eto, pera. Oo. Total, ikaw naman ang nag-hire dyan. Ayun. So, ewan ko kung anong pag-uusap nila. Basta ako, wala na akong pakialam dyan. Sabi ni Caribbean Pirat, "What's up, my friend? How things going on?" Good. Caribbean Pirate. Bobo magbasa. Ano Caribbean Pirate? Di ba Caribbean Pirate yun? Bobo. Yun. Mabilis lang lumipas ang panahon. Ganun lang. That's thing going on. That scene going on. Ayoko nang ipakita pa. Maiinis lang ako. Sandali. Wija, thank you, ah. Ang bilis nung comment mo, hindi ko nahabol. Ayan. Ayaw pa Boss, magsalita. may kating ko ka. Ang sangsang eh. Ganon? Pasangsang ba? Baka naamoy mo yung sarili mo. Black. Mhm. Masangsang. Ano ba kayo Naninigarilyo. nagsasawa kapag nagsisinungaling kayo? Cortego, Parang- Posepelem, ba't bitak-bitak Parang baliktad. Ikaw ang nagsisinungaling eh. ang Pinas, ang dami isla? Ano yan eh? Kaya nga tinawag na archipelago eh. Pero alam mo ba na mas Bitak-bitak marami yung mukha mo. pang bayan, may bansa pa na mas maraming island kaysa sa Pinas. The Philippines is composed of 7,110 island. Pagka low tide. Ano ba sa yun? Indonesia ba? Masu, Boss FLM, shout out kay Ay, Lian de sinabi. Guzman, waiting for your help. Hindi sinabi ko anong bansa, no? Indonesia po, mas maraming isla sa Pilipinas. Baka pwede pagbigyan, waiting sa Sheraton. Lian de Guzman, waiting sa Sheraton. Grabe naman. Sige, puntahan ko nga mo siya. Wija, ikaw ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Have you seen the trouble in my eyes? Pero dahil nga ano ngayon eh, pag may trouble ako, inaalala ko na lang yung kanta ng Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Ayaw mo Mary pa. come. Ayaw mo pa i-topic si Ian. Puro ka pa cheche bureche. Maaga yung hearing ko ng December 15. So nag-stay ako ng Heritage. So iniwan ko siya sa bahay. Siyempre, itong bahay, laki nito, daming gamit, lahat. Sabi ko, text na lang kita kung susunod ka. Ngayon, sabi ni Casper, "Boss, may hihingin ako ng tawad sa'yo." Sabi ko, "Ano yun?" Inabandon na ni Ian, isinama pa yung bata na yung bahay. Tumawag agad ako ngayon sa security. Sabi ko, "Paka-check mo nga yung bahay kung Pero ang kwento ni Ian, siya ang inaya nung EJ. nakabukas yung gate." Sabi na security, "Boss, bukas po." Sabi ko, "Patawag nyo nga yung kaibigan ko."
Tinawagan ko ngayon yung kaibigan ko. Sabi ko, punta ka nga. O, tapos lock mo yung mga pinto. Palitan mo ng padlock. Ayun na. Inabandon nila. Ngayon, sabi ko, Casper, yung bata, nag-advance yun ng sweldo, hayaan mo na, aginaldo na natin. O yung tao mo na yan, o eto, pasahurin mo, ikaw na magbigay sa kanya. Pero sabihin mo, tanongin mo mabuti, i-clearance muna sa'yo kung ano yung nangyari dito, bakit ganon. So yun na. So mula noon, hindi ko na pinansin, I just ignore them and block them. Hindi naman ako nakikipag-usap sa kanila. Yun. Puta. So, Hindi ka nakikipag-usap sa kanila. Kasama mo nga sa live si Ian. Bugok na to. ayan ang nangyari. Kanina may narinig akong pinorward sa akin si Monica, yung asawa ni Rolex na video na kino-content nga daw ng mga ibang creator at sinasabi na baka pwede ko pong makuha yung aking sweldo. Yung sweldo mo nandun kay Casper na nag-help sa'yo. Binigay ko no oras na mismo na nawala kayo, pinakompute ko sa kanya, sabi ko, computein mo kung magkano kulang. May natitira pa yata siyang 5 araw kung hindi ako nagkakamali. Binigay ko na kay Casper na yon. Actually, ano yon, hindi naman na-hired, kumbaga parang nakiusap lang kay Casper na baka pwede kong sumama sa'yo, boss. Kahit na ano lang. May matuluyan ako. Di sabi ko, bigyan mo na lang din ng allowance. Bigyan mo ng allowance na 10,000. Ayun. So, along the way, pinagkakatiwalaan ko naman. Pero nung nga lang, hindi ko lang, hindi maisip na parang layunin natin na makapagbigay sa iba. Tapos meron tayong mga argabyado, lalo na't nagsilbi pa sa atin. Sabi naman ni Casper, kailangan kunin niya sa akin, hindi pwedeng utusan pa niya ako. At ipaliwanag niya bakit niya iniwan nakatiwangwang yung bahay. Ayun yun. So more than that, wala naman ako ibang iniisip. At ano yan ha, naka-logbook. Kasi nung sinabi ni Casper na umalis na sila, tinawagan ko agad yung guardhouse, yung OIC, at pinacheck ko nga yung bahay. Kasi andun ako sa may hearing, hindi ako makakauwi dahil maaga yung hearing ko. Chinek nga, ay wala nga tao at nakabukas yung gate at tapos nakabukas din yung pintuan sa likod na kung saan pwedeng may dumaan. Syempre, walang tao. Ayun. Yun yung buong pangyayari. So, syempre, hindi natin maiwasan na hindi mag-isip na para bang ang tingin sa atin ng tao ng argabyado ng ating kapwa. So, Nangagrabyado ka naman talaga eh. yung pinoportray nating kabutihan, walang kwenta yun. Kasi, Diba? Sa bunganga niya na nang galing, pinoportray nating kabutihan. Yun na po yun. Hindi bukal sa kalooban niya ang pagiging mabuti. Hindi natural yun. Pilit yun. Pinoportray natin na kabutihan eh. kumbaga, nagpo-portray ka ng kabutihang ginagawa tapos may naargabyado ka. So, yun lang naman. Kung hindi mo lang natanong, hindi ko na ikukwento. Yun lang yung inisip ko. Shout out kay Zane Saki, kay Musikalye. Boss FLM, bakit kulaong tawag sa'yo? Abay, malay ko. Hindi ko nga alam. Hinahanap ko yung meaning niyan. Hindi ko rin makakita kung ano ba ibig sabihin niya para ako maayos natin. Biruin mo, tinatawag kang kulaong, hindi mo alam kung ano yung kulaong. Pasintabi na po sa mga kumakain. Yan yung kulaong. Para alam mo na kulaong kung ano yung kulaong. Yan yung kulaong. Ayan. Mamaya may papakita ko sa inyo na litrato. Rare picture. Anong nangyari kay Ganda na ba Manang Ian? Bakit may problema sa kanya? Nakwento ko na, nasabi ko na. Yan yan, ayoko nang paulit-ulit. Reviewin nyo na lang yung video na to. Okay. Biruin nyo sa kwento ni Ian. Kasi mahina yung i-upload ko yon ng bukod. Nakalimutan ko yung pala yung sinasabi ko, i-upload ko ng bukod para malakas yung boss ni Ian. Yung pong si Ian, ang kwento niya, hindi nga daw po sila
nakakakain ng tama. Parang gano'n Tapos, ito pa lang si Ian ay ginigising oras ng tulog para mag-live. Di ba? Gaano ka kasama nun? Di ba? Putya, oras ng tulog ng tao, gigisingin mo para isama mo sa live. Kasi nga ito si Kulaong, ganun Ganun na nga ang kanyang gawain ba? Ganun ang kanyang ginagawa na kunwari kuno kasama niya sa sa live kasi wala siyang tauhan na makakasama sa live Kaya ginagawa niya, nanggigising siya. Siguro wala si Casper kaya inoobliga niya etong si Ian. Bilhin mo, ginagawa mong tuta-tuta dyan sa live mo, tapos hindi mo pala kayang pasahurin ng tama. Hindi mo kayang pakainin ng tama. Di ba? Kung ang ikaw ay datingan, napakayaman mo, tapos malaman-laman namin na hindi mo pala pinapasahod ng tama itong iyong tauhan, aba, putya. Di ba? Talagang wala ka pala talagang kwenta. Wala kang tira. Wala kang bitaw. Lahat ng ginagawa mo nga talaga, pagpapanggap, pagmamayabang, pagmamalaki, astang mayaman, astang akala mo kung sino, pero isang Iyan lang, hindi mo kayang pasahurin ng tama. 'Di ba? At talagang itatatwa mo pa. 'Yun ang yun ang naano ko dito Tinatatwa pa ni Kulaong. Oh. Kung sa bagay, sanay naman tayo na makarinig kay Kulaong na, di ko yan kilala, 'di ba? Ilang beses naman na nating nadidinig 'yan. Ilang beses na nating na patunayan na ganyan si Kulaong. Katulad no kay Kuya The Kings. Ginawa niyang trabahador, hindi pinasahod. O ano sabi niya, di ko kilala yan. Ako na tinatawagan gabi-gabi para mambanat ng mga kalaban niya sa SOCMED. Ano sabi niya? Hindi niya rin kilala. Kaya kita tinawagan. Kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero totoo po ba yung pupunta po kayo dito? Yes. Hello. Yun. Meron na po. Yun nga, Kuya Mac, walang sound. Oo nga, ito. Nabasa ko lang.
Nako, 2:51, 1 minuto pala ako naka-mute. O, yun. O, ulitin ko po ulit. Yung sinasabi ko nga po, asahan na natin sa darating po na January, after po ng interview ni Kulaong, after ng interview ni Kulaong, after ng interview ni Makagago dito kay Ian, asahan na po natin na ang sasabihin nitong si Kulaong ay magnanakaw si Ian. Yan na po yung sasabihin niyan. Pero wala na maniniwala. Bakit? Di ba dapat, kung talagang nagnakaw si Ian, dapat nung palang umalis, nung time na December 14 ba yon, December 15, dapat sinabi niya na yon, na nawalan siya ng mga alahas, nawalan siya ng mga kagamitan. Kasi ganyan po si Kulaong eh. Kada merong aalis, merong ginawang masama sa kanya. Katulad ni Inay Marian. Nagbabalak ng umalis noon. Wala na nga kasing maibigay kay Kulaong na pera kasi hingi ng hingi, sulat ng sulat. Kapatid, bayaran mo muna to. Kapatid, paluwalan mo muna to. Ako na bahala paglaya ko. Ano ginawa ni Kulaong kay Inay Marian nung aalis na si Inay Marian? Pinagbintangan na nagnakaw ng 10 million pesos kay Kulaong. Siya nga nanghihingi ng pera kay Inay Marian. Si The Kings. Umalis. Dahil nga hindi pinasahod. Ano sinabi ni Kulaong kay The Kings? Budol, nambubudol. Nung itong 14 vloggers umalis, ano sabi ni Kulaong? Kami ang mga tunay na budol, scammer dito sa SOCMED. Napakarami pong taong umalis dyan kay Kulaong na lagi niya sinasabi, kung hindi budol, inutangan siya, ninakawan siya, hindi siya binayaran. Mga ganon. May nakuhang pera sa kanya. Meron pa nga noon yung unang-una pa na Kulaong. Na time ng Kulaong. Meron po dyan isang parang gay na naging parang tauhan ni Kulaong. Parang ano yun parang nagko-komedyante yun. Alam niyo kung ano binibintang? Ninakaw yung gold. Yung gold painting. Saka yung mga papeles daw po ng kanyang pagiging Marcos kinuha. Yan po yun, yung mga nun. Meron yan. Bago si Yama, meron siyang isang sekretarya na gay. Siguro dun sa mga talagang nakapagkulaong noon, unang-una, nakita nila yon. Nandito sa akin yung picture, kaya lang ayoko na maipakita kasi hindi naman na siya lumabas after nung mapagbintangan siya. O nung pagbintangan siya. Pinapablog sa amin ni Kulaong yan na mag-ingat dyan sa tao daw na yon kasi daw ninakawan si Kulaong. Kaya po yan na yung aasahan ko sa January. Kung hindi budol si Ian, may ninakaw. Pero it's too late na kasi kung sa January pa niya sasabihin na may ninakaw si Ian, ibig sabihin nun, ano yun, tanga ka? Ako nga mawala lang yung 10 piso dito sa lamesa ko, mawala lang to bukas. Hahanapin ko na to kasi alam ko may 10 dito Yung pa kayang mga ganong sasabihin ni Kulaong, may nawala siyang gamit. Kaya po, nako Kulaong. Ano ka talaga? Kulaong ka talaga. Minsan malalaman mo para matalino si Kulaong, pero madalas bobo No? Parang ganun yung maiisip mo kay Kulaong Ayun. Itulog na natin to, baka mapanaginipan pa natin si Kulaong. Oo nga Okay lang yan, at least hindi scripted, hindi tulad ni Kulaong. Ito pala si Kulaong, ang dami palang nito. Gustong pag-interviewin para siraan si MG. Yung Joshua lang ang pumayag, kasi nga 50 bilang pangako. Tapos pagpapanggapin pa niyang OG Sacred ba?
Sus Mariosep, buti sana kung walang makakakilala dun sa OG Sacred na yun. Ano nagnakaw? Ano naman mananakaw sa kanya? Libag niya. So yun po. Paano? Ako po tulugan na tayo. Maraming salamat sa mga sumama po ngayon sa live natin na ito. Thank you po sa inyong pagsama sa akin. Crazy, ayun, shout out. Thank you po sa mga tropa pips natin dyan, sa mga magre-replay, salamat. Ayun, may Alcantara, ayan si ate. Ayun, happy fiesta na agad sa Santa Maria, Bulacan. Pinakamasayang fiesta pero pinaka-traffic. Ang ayoko dyan, pagdating mo ng Paso, bababa ka na, lalakarin mo hanggang likod simbahan. Sus Mariosep, kalayo. Good night mga kakulaong time. So paano, ako po yung magpapaalam na sa inyo ha. Ingat po kayo lahat dyan. Nasa mang panig kayo ng mundo, huwag kayong budol kay Kulaong. Ayan. Salamat po. Ingat po kayong lahat.